Alam mo ba, ito literal, totoo talaga to ha. 16 pesos lang talaga puhunan dito bawat isa. Yung trending na pagkain na dessert na yan. Ayan, yung nakikita nyo na yan. 16 pesos na puhunan yan isa. Oo. Tapos pwede mo siyang ibenta ng 33 pesos isa. O kaya tatlo, 100. Ganun. 'Di ba? Sobrang mura pa din. Tapos pwede kang makaipon dyan, oo, ng 176,000. Literal, in 1 year. Eh, paano kung mas marami ka mabenta? Paano kung makabenta ka ng super dami? Eh, di 1 month lang, kuha mo na agad yun, di ba? So, ayun, habang hinihintay ako ng mga anak ko, gumawa na tayo nito. Excited nga akong gawin to eh. Oo, kasi nga, sa sobrang dami kong basher sa recipe kong ginawa na Pinoy version nito. So, ayan, umorder na talaga ako online yan. Legit yan ha, 3 weeks kong inintay yan bago dumating. 3 weeks ata, 2 weeks. Galing pa yung Malaysia, yung kunafa natin, yung katayfi ha. Ayan, super solid niya, kasi siksik na talaga siya. At syempre, dahil nga mahal siya, hindi naman siya super mahal, pero parang sa ganyang 500 grams, mahal nga. Oo. So, ayan, hinati ko siya sa tatlo. Oo. Medyo nahirapan ako kasi nga, solid na solid, siksik na siksik. Sa tagal ba naman yung delivery niya eh. Tapos gumamit na ako dito ng bread knife kasi para mukha na nating, parang nilalagari na. Yan, ganyan yung tsura niya. Pakita ko sa inyo na malapitan. Ang texture niya, alam nyo, para siyang pinanipis na miswa na sotanghon. Super nipis, ganun. Tapos ayan, i-chop-chop natin siya. Nahirapan din ako dito i-chop-chop to ng ganito. Kasi nga, siksikan eh. Oo, naging solid yung texture niya ng sobra. Pag di pa siya luto, ayan, hindi pa siya ganun kalutong. Oo. So, ayan, kailangan natin chop-chopin kasi ang hirap niyan. So, nakalimutan ko siyang buhaghagin. Oo. So, ayan, pinapakita ko sa inyo. Ayan, pero bago yan, kuha muna tayo ng mga iba pang rekado. Ayan, yung peanut butter, matcha pistachio. Oo. Tapos, kuha tayo dito ng butter. Ayan, meron pang sobre. Sayang naman yung gamitin na natin. Tapos, kuha tayo ng panibago dyan na stock. Ayan, kunin natin sa rep. Tapos, syempre, ilagay natin sa pagpapatungan at kuha tayo ng condensed milk. Mamaya natin gagamitin yun. Tapos maglagay tayo dito ng butter sa ating lutuan. Kung gusto mong malaman kung saan mabibili yung electric cooker na ginamit natin dito, non-stick yan, lagay ko na lang yung link sa baba. Yung ganyan lang. Yung butter, ano ba yun? As desire yan, kung gaano karami gusto mo. Tansyahin mo na lang. Hindi naman sobrang dami na gamit ko dyan. Tapos tsaka natin lagay yung, kunafa. Kachayfi natin. Ayan, diretso na natin siya. Salang dyan, nakalimutan kong buhaghagin yan kasi nga siksikan. Tapos syempre may nalaglag. Hindi pwede itapon yun, napakamahal yan. Oo, diba, mahal. Kaya, lagay natin sa nilulutuan natin. Tapos napansin ko, ang hirap naman yung buhaghagin gamit ang sandok. Kaya kinamay ko kahit mainit. Okay, disclaimer lang, uulitin ko. Itong mga recipe na mga pang negosyo idea nyo ay kami lang ang kumakain or pinamimigay ko lang. Okay. So, nasa sayo na lang na nanonood kung gusto mong ibenta yan or kung gusto mong gawing merienda lang or kung gusto mong panoorin lang or kung gusto mong laitin lang. Okay, nasa sayo yan kung paano tumatakbo dyan sa utak mo kung masama ba o mabuti. Ganun. Okay, kung masamang nilalang ka, di puro masasama din ang i-comment mo dyan sa baba. So, piliin mo kung anong klaseng tao ka. Okay? Tapos, ayan, halu-haluin mo lang siya. Sa butter, bahala ka kung gaano karami ilagay mo, Tapos, medyo hinihinahan ko yung apoy, yung init, tapos nilalakasan ko, ganun. Oo, parang lang yan, parang babae lang yan, init-lamig, ganun. Tapos, halo-halo ka lang dyan. Ayan, ngayon nare-realize ko na yung mga nagsasabi na mahirap gawin yung yung ating etong dessert na to na nagtitrending na ite. Ayan, nakakangali siyang lutuin, tostahin. So, na-realize ko, feeling ko, mas okay siyang tostahin kung i-bake mo na lang sa oven. Oo, tapos bantay-bantayan mo lang para di masunog, tapos para matosta pati ilalim. Kasi pagka ganitong tinutosta mo sa kawali, halimbawa, o kaya dito sa electric cooker, halo ka ng halo, nakakangalay. Ang tagal niyang matosta, hindi mo naman pwedeng sobrang lakasan ng init o yung apoy mo kasi siya, masusunog. So, kailangan talaga halong-halo ka rin dyan. Pinapakita ko lang sa inyo na malapit ng kano itsura niya. Kinakain ko yan ng ganyan. Alam nyo, mas bet ko siya, yung kunafa, nung ganyan pinatosta na ng ganyan. Ang sarap. Nakaka-addict yung ganyang, texture, yung ganyang lutong niya. Kasi maninipis yung hibla. Oo. Tapos, ayan, sinaling ko siya muna sa ibang lalagyan.
Oo, yung recipe ko na sotanghon ng alternative or substitute na ginamit ko, 'di ba dinirekta ko na yung mga timpla-timpla, yung ibang rekado kasi wala namang lalambot doon at malambot na 'yon. Walang kukunat. So, wala nang kukunat dahil makunat na rin. So, ito kasi, naisip ko, kailangan muna natin siyang i-cool down, itabi. O, kaya tinapat ko yan sa ventilador muna para lumamig. Kasi pwedeng mapanis din kung, titimplahan mo agad. So, ayan, tinikman muna namin ng asawa ko yung mallows na binili ko na, ibang brand, ibang klase. Oo, kung masarap ba. Iba texture nitong ginamit namin nito. Oo, itong ginamit ko na yan. Iba texture, tapos choco yung flavor. Tapos ayan, naglagay na tayo ng butter dyan sa frying pan. Naglusaw na tayo. Tapos tsaka natin nilagay yung choco mallows. Okay, kung mapansin nyo, karamihan na nakikita nyo, puro puti na lang ang ginagamit. So, ito, naisip ko lang, matamis-tamis naman siya. Choco mallows ang flavor niya, pero parang nakulangan ako sa pagka-choco ng lasa. Kaya nilagyan ko na siya ng cocoa powder. Yung unang recipe ko, merong asukal, merong skimmed milk, tapos, ayan, cocoa powder, unsweetened yon. Ngayon, itong recipe ko na to na sinashare ko sa inyo, na legit, ayan, Dubai Chewy Cookies, ayan. Hindi ko siya nilagyan ng kahit anong pampa-MM dito na pampalasa dito sa mallows. Cocoa na lang ang dinagdag. Basta choco mallows ang gamitin mo. May napansin ako sa texture ng mallows na to. Mas makunat to, mas malagkit, mas mahirap siyang gamiting pang balot. Napansin ko kasi, yung una kasing brand na ginamit ko, yung white mallows, ayan, shoutout sa mga nakapanood ng una kong recipe dito na sotanghon ang ginamit ko. Mas maganda yun. Kasi yun kahit mainit, maganda siya pang balot. Etong ginamit kong brand na to, mas masarap to ha. Yun nga lang, mas mahirap siyang ipang balot. Kailangan mo siyang ilagay sa rep. So ito ha, di ba, pinahirang, napaalala lang ha, yung paglalagyan nyo, pagsasalinan nyo ng malos nyo ha. Kailangan merong butter o kaya, mantika. Para hindi siya dumikit. Kasi super lagkit talaga ng malos. Magandang brand man o hindi magandang brand na pang balot yung mabili mo na mallows. Okay, kung ganitong brand ang bibilin mo or kung ganitong mallows ang gagamitin mo, katulong ginamit ko dito sa video, dahil, ayan, ulitin ko, yung feedback ko dito, super lagkit, ayan. Napakalagkit niya talaga. So, naisip ko, ginawan ko siya ng paraan para okay, pinahira ko siya sa ibabaw, nilapat ko siya ng maigi, tapos, pagkatapos ko siyang nilatag ng ganyan, diniretso ko yan sa rep. Oo, nirest ko siya sa rep, ganun. Ayan, pina-cool down ko, after cool down, diniretso ko sa rep. Ganun. Tapos kinabukasan ko na siya, inassemble. Oo. Hating gabi na din pagod na kami. Oo, may negosyo din kami, pagod. Kaya, ayan. Yung ating toasted na kunafa or katayfi, nilagyan na natin siya ng condensed milk at saka itong ating, matcha, pistachio, peanut butter. Ayan, tapos simutin mo syempre yung container kasi sayang. Ang mahal-mahal niyan. Oo. Ang mahal itong isang maliit lang yan Okay, kaya ayan, dahil sinasabi ko sa inyo mahal yung mga rekado nito. So baka maya sabihin nyo na naman tinipid. Baka sabihin nyo na naman, gawin mo kasi yung original na rekado. Kasi nga, kaya yung unang recipe ko, kung nakikita nyo, soranghon, ganyan, hindi siya katayfi or kanapa yung ginamit ko kasi nga request yun ng followers ko. Kaya kung hindi kita followers or kung hindi man ikaw yung followers ko na nag-request ng budget meal na ayan, wag ka naman ganyan. Okay, tapos ayan, ang ginamit kong pang scoop, 1 tablespoon lang. Tapos, eto, lang natin. Ganyan ginawa ko. Wag ka mag-alala, wag ka manjiri. Nagugas naman ako ng kamay ko. Hindi ko kasi makita yung gloves, yung plastic gloves na dito sa kusina. Oo, kaya ayan, nagkamay na lang tayo kasi pag di ako tumuli na dahil sa plastic gloves, di wala akong magagawa, wala akong matatapos sa trabaho. So ayan, go lang tayo. Sa mga bakery nga, sa mga ganyang fast food, kinakamay lang din, basta hugas lang ng hugas ng kamay, ganun, kaya mga pasmado. Okay, kaya yung tsura niya, na-assemble na natin siya. Ganyan pala kapag legit na kunafa or katayfi, bilog na bilog siya. Mas siksik. Oo, ang texture kapag ganyan ang ginamit ko talagang palaman yung original. Oo. Tapos ayan, lagyan natin siya sa rep. Oo. Ayan, medyo inayos ko yung kusina tuloy. Nitong rep namin at hindi na malaman kung saan isisiksik. Ang laki kasi nung lalagyan nung ating katayfi balls, pistachio. Okay, tapos pagkatapos ko malagay sa rep yan, dahil ayan, ang gulo-gulo.
Diniretso ayos ko na siya ng bahagyo. Alam mo naman, pagka nanay, ganyan tayo lagi, di ba? Pagka nanay ka. Oo, ayos ng ayos. Pero hindi naman ako laging ganito. Oo, kasi marami akong pinagkakabisihan. So pagka may time ganyan, o kaya pag napansin ko, mismo sa oras na yon, ayan, inaayos ko na siya. So ayan, pinapasok ko na sa loob ng chiller yung mga ginamit kong iba. Tapos yung mga anak ko nakaligid, favorite nila yung buksan isara. Oo, kaya sumasabay lagi yan si Yuki. Kumukuha sa rep ng kung ano-ano. Oo, yung pagbukas mo ng rep, mamaya makikita mo siya, may hawak na siya. Ayan, inayos ko na siya kasi inayos ko na yung mga pinaggamitan ko kasi kinabukasan ko na yun itutuloy. So, ayan. 'Di ba? Kinabukasan agad. Okay, after ilang oras, ito na yung mallows natin. Makunat-kunat pa rin naman siya. Pero alam niyo mga madam, ayan, feedback ko lang, mas maganda kung yung gagamitin yung mallows, yung una kong ginamit. Na brand, yun na lang gamitin nyo. Kasi yun, lalo na pag nagmamadali kayo, yun maganda gamitin. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, ito gamitin yung brand. Okay, base lang naman yun sa experience ko, ha? Oo. Yan, hinati ko lang siya. Kapag gantong brand ang gagamitin nyo, yung ginamit ko dito sa recipe na to, ayan, kailangan nyo siyang i-slice. Pero kung ang gagamitin nyo yung white mallows na ginamit ko dun sa una kong recipe na sautangan ang ginamit kong, palaman. Ayun, yung vermicelli. Oo. Hindi mo na kailangan gantuhin. Kaya kung itong mallows ang gagamitin nyo, yung ginamit ko mismo sa video na to, mas matrabaho, mas siya, mas time consuming. Kaya, ayan, pwede ka ikaw balang mag-decide kung anong klase ng mallows or brand ang gagamitin mo. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan naabutin yung pagka-trending ng dessert na to, ah. Pero alam niyo mga madam, feedback ko lang dito sa inyo. Para sa akin, hindi siya sobrang sarap, ha. Hindi siya sobrang tamis. Pero alam nyo, napansin ko, dahil na-stuck to dito sa amin ng 5 days or 1 week na nga eh. Masarap pala siyang kainin, nakaka-addict nga kapag katagalan. Tumatagal siya, ha? Kahit siguro abutin to ng 15 days, basta nasa chiller lang. Oo, basta nasa rep lang siya, hindi siya agad masisira. Kasi habang tumatagal siya, napansin ko, habang naiimbak, lalo siyang sumasarap. Napansin ko lang, hindi siya super sarap talaga, ha, pero nakaka-addict pala talaga yung lasa nito. Oo. At saka, paalala ko lang sa mga nagbebenta nito online, yung mga napapanisan, kasi napansin ko, nakikita ko yung mga sa online ngayon, yung mga nag-feedback na ibang mga, sa online, nakikita ko sa kanila, sinasabi nila, panis daw, ganito, ganyan. Pagka sa palaman, madalas sa palaman ng issue niyan eh. Oo, o kaya kahit sa mallows. Ang number one lang na masasuggest ko sa inyo, palamigin nyo muna. Oo, yung palaman, yung katayfi, bago nyo timplahan, palamigin nyo muna yung toasted katayfi nyo. Pag malamig na, pwede nyo nang timplahan. Tapos, di ba nilalagay nyo sa rep? Ayan, maganda rin yung kasi hindi agad siya nakakasira. Tapos, sa mallows naman, ayan, palamigin nyo rin muna bago nyo ibalot. Kasi para maiwasang mag-moist. Nakakapanis kasi yun, lalo na sa tag-init. Tapos, lalo na, halimbawa, pag inabot yan ng 3 days or 2 days or 24 hours sa delivery, mapapanis talaga yan. Oo, kaya much better siguro. Oo. Gamitan nyo siya, gawan nyo siya ng paraan. Siguro, styro chiller, ilagay nyo doon, tapos may yelong kasama, tapos deliver. Parang hirap nyo ipa-deliver sa sa mga, halimbawa, sa orange app, sa black app, pwede talagang masira doon kasi pagkain to eh. Oo, homemade to na mabilis masira. Napansin ko lang, ha, base lang yan sa experience ko sa sa akin pag-investigate. Depende dito sa nagawa ko. Okay. So, nagsasabi na daw, ayan, bumili daw ako ng legit na ganto Dubai Chewy cookies. Hindi ko na kailangan bumili. Ito, marunong naman ako gumawa. Ba't pa ako bibili? Yung binili ko, legit na mga Ricardo. Yun nga lang, yung assembled, hindi na ako bibili. Alam ko naman na lasa. O, yung anak ko, di ba, narinig nyo. Yung sa coating naman na ginawa ko dito, ayan, milk at saka ayun, yung unsweetened cocoa powder. Yung unsweetened cocoa powder para sa mga ayaw ng sobrang tamis. Yung milk powder naman na coating ay para naman sa mga bata at saka para sa mga ayaw ng mga may lasang pait. Tapos ang ginamit kong lalagyan dito, instead na container o kahit anong klaseng container, ito na lang ginamit ko yung plastic para mas mura, mas bumaba yung puhunan. So, nasa sayo na lang kung gusto mong gayahin yung container, yung plastic na ginamit ko rito. Ang kinaganda naman dito sa mallows, yung choco mallows na ginamit ko dito, na tong brand na to, bilog pa rin siya. Hindi siya lalapat, hindi siya mapaplat. O wag lang siyang maiinitan kasi ang mallows, pag nainitan, ayan.
Para siyang nalulusaw talaga, kaya normal lang yun. Kaya much better ko i-deliver mo naka-styro chiller, yung may yelo, oo. Tapos meron siya nalagyan sa loob, na separate para hindi siya malubog naman sa tubig. Oo, yun kasi kinagandahan. Hindi agad mapapanis. Ayan. Kaya kayo na lang mag-decide kung anong klaseng malos ang gusto nyo gamitin. Napansin ko kasi ito ang kinagahandaan dito. Hindi siya umiimpis. Bilog pa din. Oo, masarap tong recipe ko. Try nyo na lang. Oo, nakaka-addict siya habang tumatagal. Sa unang kain parang hindi siya ganun kasarapan. Pero habang tumatagal, habang naiimbak, mas sumasarap. Kaya kung gusto mo i-try, kung nakaabot ko dito, try mo na. Oo.